Check natin yung kanyang display. Single cylinder 250cc sound. So ayan my dear friends, this video is actually intended for future Benelli owners or otherwise future Benelli Leoncino 250 owners. Alright, so what to expect with this performance? This motorcycle right here has a 249cc liquid cooled engine, 4-stroke, 4-valve, single cylinder, naka-dual overhead cam po siya with 19 kilowatts or 25.8 horsepower at 9,250 RPM, 21 Nm of torque at 8,000 RPM. Meron siyang 6-speed manual. Meron din siyang 12.5 liters gas tank capacity na kayang pumalo ng 35.4 km per liter. So, yung range niya, mataas din. Pwede pang long ride. At saka meron siyang seat height na 810mm. And I'm 5'6" tall, 155 kilograms dry weight. Kung susumatotalin mo, it's almost 170 kilograms na wet weight. Almost flat footed. And kahit na 155 kilograms, magaan siya. And ground clearance, 170mm po. Kung titignan nyo naman po, pataasan, size 9. And mataas naman po kahit pa paano. And ang kanyang wheelbase, 1,380mm po. It's actually tad bit shorter than the Benelli Imperiale 400. The design department, lalo na sa lighting, papakita ko na lang sa inyo mamaya. It looks different as a classic, my dear friends. Yung umbok niya dito, ibang-iba po sa mga 155cc to 200cc na classic. Pillion seat bias din po siya. At saka kung titignan nyo, kalidad yung pagkakagawa talaga sa kanilang seat. Saludo ako dito. Handlebar, medyo papalapit din po sa rider, which is maganda. Detachable po tayo sa ating pillion peg. Easily replaceable po ng ating rider peg. Simplistic lang konti yung kanyang swing arm. Pero isa sa manonotice mo sa kanya is naka-dual oxygen siya. So sa tingin ko, maganda din yung kanyang mudguard, maganda din ang pagkakagawa with a plate holder. Naka-tail tidy po tayo. Wala akong masabing pangit sa kanyang my dear friends kasi nga napaka-refreshing itong motorbike na to. So naka-inverted front fork po siya, standard, non-adjustable, 41mm front suspension with a 125mm suspension travel. Sa likuran naman meron tayong monoshock with a preload adjustability and also 60mm travel. Front brake niya 280mm diameter with a 4-piston caliper, and ang kanyang rear brake naman 240mm po with a single piston caliper. Ang kanyang wheels 17's aluminum alloy po tayo. Ang size ng ating front tire 110/70. Sa may rear naman 150/60. So mapagkakamalan mo rin siyang big bike kapag nakatalikod. Check natin yung kanyang display. Oh, LCD po tayo, like Game Boy kumbaga. You can replace it to miles. Ayan po yung odo niya. Total odometer, trip A, trip B, and that's pretty much it. Turn signals indicator, may low fuel warning siya, and also ang kanyang high beam. Ayan po ang kanyang ilaw. It's not round actually, naka-projector tayo sa kanyang normal light. Ang kanyang high beam, classic with modern twist, my dear friends. So this is the Apple, my dear friends. Taillight, I love it. I love the way it looks, and ganito po yung ilaw niya sa may floor. Tunog 200 ng Mach KTM, ganun yung comparison ko sa kanya. This bike has 2-hole muffler,
yung tunog mas malutong, and may compare mo yung exoticness niya sa mga 200 ng KTM. Isang difference niya nga lang kay KTM, usually kapag mga 200 or 250, magagaan talaga sila pagdating sa mga ibang race bike. Ito naman, may power pero may kabigatan siya. Kung ang tangkad mo ay 5'6", sa tingin ko, kayang-kaya mo to. Easy to maneuver siya kapag umaandar. Hindi ko pa nasusubukan sa traffic, but I believe na mas magagamit mo tong ganitong power sa long straight highway. And speaking of power, unang napun ako sa kanya, kung galing ka sa 155cc na stock na tulad ko, itong bike na to mas aggressive yung kanyang bawat gear. Konting practice pa siguro kung owner ka nito, and masasanay ka rin sa throttle control. To be honest, night and day ang kanyang difference kung ikukumpara mo sa mga 155cc. Siguro masasabi mong lamang ng motor ko dito is yung pagiging smooth ng aking XSR. Second gear to 100 niya, kayang kunin in under 11 seconds. Sa tingin ko, kung ilalunch mo to, may pipiga pa in less than 9 seconds. Ma-appreciate mo yung kanyang torque kapag nagmamadali ka. You feel planted kasi yung likod niya, pang big bike talaga yung kanyang tire size. Isa sa ma-appreciate mo sa kanya yun. Sa sobrang sarap niyang dalhin, hindi ka mahihirapan kung gusto mo siyang ilagpas ng 100 km/h. Konting practice pa and konting effort pa if you become to be an owner, and sa tingin ko, magagamit mo talaga ng maayos to sa kurbada. Napiga ko rin ng kanyang power, 131 km/h na hindi pa sagad. Tingin ko top speed nito nasa 155 to 170 km/h, pero that's not the point. Isa sa pinakalamang nito sa mga lower cc is the torque. Bawat gear niya, andun siya. Hindi ka mapapahiya. Let me add as well, my dear friends, ang dali lang kunin ng 100 to 130 km/h niya. Hindi katulad ng XSR ko na kapag pumalo na ng 100, mahihirapan ka ng iangat pa. Pagdating naman sa engine braking, okay din. Smooth din ang kanyang clutch. The ABS hindi natin masyadong matestingan, so base na lang sa specs ng kanyang disc brakes, calipers, at saka yung dual channel ABS niya. Sa tingin ko, safe po to sa sudden brake. At saka unang tingin ko sa kanya, kala mo di mabilis eh. Exotic lang talaga yung looks niya. Yun pala, may tinatagong pulo. Kasi nga ang liit niyang tignan. The dual hole exhaust, parang shotgun sa Counter-Strike. Press and hold B and then press 1 to purchase. Parang Benelli shotgun talaga siya. So it's safe to say na I wasn't expecting a slightly powered liquid cool. Kala ko talaga laruan lang. Kamuntikan akong pinaglaruan. And pagdating naman sa kanyang comfort, kung di ka nagmamadali, it's a big thumbs up. Kung balak mo namang magmadali, sa tingin ko may medyo alog siya sa harapan. Sa likuran, tamang-tama lang. Okay pa rin naman kung lalagpas ka ng 80 km/h, pero pag lagpas mo na ng 120, di ko na masabi kung komportable pa rin. It's a naked, so what to expect? Kahit na may kabigatan siya, easy to handle and maneuver naman. Di ka mahihirapan dito if you are going for an upgrade. Like I said a while ago, kung 5'6" tall ka or onwards, okay pa rin tong first bike. Isa sa comfort factor rin nito is the ergonomics. Medyo malapit sa'yo yung bar, pero yung upuan, racing yung datingan. Nagustuhan ko sa kanya is yung harang niya between the rider seat and the back right seat. Para kung racing talaga yung position mo. This is a very promising bike pagdating sa kanyang category. Ang kanyang potential naman pwedeng gawing scrambler because of the high ground clearance. Super safe siya for 200cc. Isang magandang gawin ng manufacturer in the future is bigyan ng rear ABS off. Since ganun din naman yung ginagawa ng mga ibang manufacturer. And let me remind you again, my dear friends, this is an Italian manufactured bike. It's got nothing to do with the design, and I think the design of the headlight is a bit refreshing, pero mas prefer ko talaga ang bilog na headlights. Pero maintindihan mo naman yung approach ng Benelli dito kasi it dares to be different. Kumbaga, hindi yung pare-pareho na lang na bilog or pare-pareho na lang na bilog na LED. Since ang VIN niya is Italian, let us all assume that this is manufactured and assembled in Italy. But make no mistake, I like the fact that this is an exotic bike. For its price point, medyo mahal siya kasi it's a very competitive area. We may compare it with the Suzuki 250cc na medyo lacking din yung kanyang specs and yung kanyang tech.
And we also might compare it with KTM Husqvarna's 200 kasi yun talaga yung tipong para sa akin lamang talaga pagdating sa looks and performance. Pero makukonsider mo talagang may mga lamang siya like the liquid cooling against the Japanese brand, higher ground clearance against the KTM brands, inverted front fork, seat height, approachability, and the fact na this is an Italian product. So it's wise to say na yung price niya justifiable. I downshifted it effortlessly. Kung galing ka ng 6th gear without clutch, okay lang. Pero kung bababa ka from 4th gear, sa tingin ko mahihirapan kang timplahin. Pero isa sa nagustuhan ko sa kanya, para din siyang may quick shifter, pwede mong i-upshift na hindi ka nagka-clutch kung mabilis na ang patakbo. Malalaman mo talaga mabilis ang isang motor. Mababa pa rin yung RPM pero mabilis na yung patakbo mo. Para sa akin lang naman 60 to 80 kilometers per hour is fast enough on highway. So, sa tingin ko ang 4th gear nito kayang umabot ng 120 kilometers per hour. So para sa akin is a promising bike. Masasabi kong somewhat sulit yung pagbili mo dito sa motorsiklo na to. At saka si LYR Marketing Kanaputang Tagum, may lowest down payment sila na abot kaya for a 250cc. Pero yun nga lang, lamang siya ng konti sa monthly mo kay XSR 155. Pero para sa akin, okay na eh. Kung afford mong umutang ng XSR 155 sa tingin ko, you should consider this bike as well. Kung naghahanap ka ng mas mabilis at saka may safety tag siya. So ang malupit my dear friends, cash niya po 210,800 Philippine pesos. And ang kanyang lowest down payment 23,188. 36 months 9,788 with a rebate of 200 pesos. So, sa akin, okay na po yun. It's actually affordable if you're going to ask me kasi nga, lahat ng gusto mo makita nasa sa kanya. Before we end the vlog, I just want to give a massive shout out to Sir Ralphie in action. Link in the description po tayo if you have any inquiries about Benelli, Bajaj, and also Kimco, my dear friends. Actually, they carry almost every small bikes here in LYR Marketing Kanaputang. So go visit them or at least contact them if you have any inquiries or questions.